Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Okay, before anything else, I just want to thank my patient, Mr. Jerry Cañas. Okay, nagbigay po siya ng saging po. No? Okay, maraming salamat po. I'm sure isa po kayo sa mga messengers ng Panginoon na inutusan na magdala ng blessings. Because as I've said, okay, kung mabait po tayo sa ating mga kapwa, human beings, okay, God will always reward you in kind, no? Not necessarily the blessings falling from heaven, but through His messengers, okay, who apparently are my classmates, are my friends, and my patients like Mr. Jerry Cañas. Anyway, before natin itutuloy yung topic tungkol sa COVID-19, kung bakit ang conclusion po natin ay hindi po ito ginawa ng Panginoon. Okay, kahit sinabi ng gobyerno sa China or sa WHO na bago daw itong mikrobyo na diskubre, kahit bago, syempre, sino naglikha niyan? Bago lang na-discover, pero I'm sure, from the start of the earth, of this world, when God created the world, nandiyan na po yung mga mikrobyo, no? Not to kill human beings or not to make human beings sick. Okay, but as I've said, okay, ginawa ng Panginoon ang mikrobyo para i-check po ang pag-abuso ng mga human beings sa kanilang katawan in the form of late matulog, dahil sa television, ngayon cellphone, in the form of nag-inuman ng alak, sabay ang sigarilyo, bawal po yan kasi sinisira po ninyo mga katawan ninyo na hindi po kayo ang may-ari ng katawan ninyo, kundi pinahiram po ng Panginoon sa atin yung katawan natin. Kaya, huwag po kayo magsigarilyo at mag-inom ng alak. Masama po yan. No? So, nilikha ng Panginoon yung mga mikrobyo na hindi po dapat magiging harmful sa katawan natin kung inaglagaan po natin yung ating katawan, kung hindi po natin inabuso po yung katawan natin. So, I believe that when WHO or World Health Organization and even the Chinese government, okay, particularly the Wuhan laboratory said that ang mikrobyo po daw ng COVID-19 ay bago na diskubre na coronavirus, then ang ibig sabihin niyan, ito po ay nilikha ng Panginoon. Which, hindi po ako masyadong maniwala. Kasi po, hindi po ganyan ang Panginoon. Okay? Pwede mamamatay po tayo sa mikrobyo na yun po ang ginawa ng Panginoon. Pero, ito po'y dahil sa pag-abuso ng katawan. This time around, itong COVID-19 na mikrobyo, ito po'y super tapang. Hindi po ganyan ang Panginoon na sinadya na talagang pinatapang niyang mikrobyo para walang laban ang natural immunity ng mga tao, no? Na ginawa niya or pinoprovide niya yung natural immunity para sa tao. This time, masyadong matapang yung mikrobyo. Kaya po, na-explain ko na po sa previous videos na ang dami po mga circumstances, ang mga reports pointing to the conclusion that the COVID-19 virus, which is named SARS-CoV-2, is laboratory generated sa no other than Wuhan laboratory. Okay? So, may nag-text po sa atin ay ito ay COVID is a hoax. Hindi po daw totoo. Pero
I would still insist na totoo po yung COVID. Otherwise, anong tawag yung sakit na yon during the 2019 pandemya? Anong tawag yung sakit na yon? Namamatay na nga yung mga tao. Although not necessarily dahil sa COVID na mikrobyo, okay? Kundi dahil po talaga sa bakuna. So, anong tawag pala sa yung sakit na yon? So, there was really COVID-19. Ayan. Otherwise, anong tawag sa sakit ngayon? Sabi nila, common flu. Okay, fine. It could be a common flu. Parang common colds lang. Pero anong tawag sa sakit na yon? Huwag mong sabihin, magbigay kayo ng bagong pangalan sa sakit ng COVID-19 na disease, no? Yun po ang sakit. COVID-19. Coronavirus Disease-19. Because it was discovered, okay, last 2019. Or it started, rather, last 2019. So it is the common flu, and the flu is viral disease. Fine, no? It is a common flu. I agree with you, no? It presents like a common flu, but the name of the disease is still COVID-19. Ayan, na hindi kailangan na bakuna. Correct kayo dyan, Madam MR. I just mentioned the initials of the texter, no? Okay. Huwag kang manakot, Dok. Aba, hindi po ako, hindi ko po kayo tinatakot, no? Okay? Pero, dahil po ginawa yung laboratorio, or rather, ginawa yung mikrobyo sa laboratorio, at ginawa na mas matapang dahil po sa gain of function experiment, kailangan malaman po ninyo ito. Dahil po dito, kung hindi po kayo natakot, ako po'y natatakot para sa inyo. Kaya po, in-inform ko na po kayo na kung meron ganyan na kalokohan para kumita sila sa bakuna, hindi kaya ito mauulit. Hindi ko po kayo tinatakot. Okay? I have good intentions. And I am expressing my opinion on what will happen in the future. Okay? And I'm doing this in good faith. Okay? So, nakakatakot po ito. Hindi ko po kayo tinatakot. Ako po'y natakot para sa inyo. Lalo na pag pinipilit na naman nila yung bakuna. Na meron po akong remedies, solutions, okay, na malinaw, minus of course the vaccine, because I refused vaccination. I was not vaccinated. I don't believe in vaccination, lalo yung COVID-19. I'm sorry, I don't believe in COVID-19 vaccination because I believe in the earlier vaccines, okay, like for primary immunization, like for DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, for measles, for mumps, and for tuberculosis. I believe in those vaccines before, but not anymore the latter vaccines, COVID-19 vaccine included. Okay? So, meron tayong remedies para dyan, which I will mention maybe sa last part po sa ating videos. Okay? So, magkano ang bayad sa iyo? Well, actually, kinorek ko naman po siya, no? Kaya nag-sorry na po siya. Sabi niya, okay doc, sorry for my bad reaction. I will just delete it. Sana wag kang gagaya sa ibang doktor na katulad ni... hindi ko nabanggitin ang pangalan nito. Okay? So, wag niyo kalain na tinatakot ko po kayo para magpabakuna kayo ulit if ever bumalik or naulit yung pandemya. This time, again, dahil sa ibang mikrobyo na naman na pwede ginawa or gagawin or i-manufacture nila ulit sa laboratorio nila. Okay? So, meron isang texter dito.
nung panahon ng pandemic, wala kayong masabi ginagawa. Tapos ngayon sasabihin niyo masama. Actually, hindi naman po tayo connected with the public health sector or sa gobyerno. Private practitioner po tayo. Okay, in my own little way as a private physician, nasa clinic po tayo, and I'm sure kung itong texter nandun sa clinic or pumunta sa clinic, okay, I will also advise this texter na hindi kayo magpabakuna dahil ganito, ganyan, okay, at pumapatay yung bakuna. Okay? And I advise all my patients actually. So I was never remiss in my duty as a private practitioner. Okay? As a matter of fact, I posted on my Facebook account and I was restricted at least 3 times dahil vinoise out ko or I reposted yung mga reports tungkol sa side effects ng bakuna. And that was why those were the reasons why I was restricted. So anyway, itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa COVID sa next video natin. Maraming salamat po.